Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Amer from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. August 13 to 18, 2024. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na puso ninyong mga comments. Yan. At salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo po na personal reading at energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Aries. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Okay, Aries. May marireceive ka daw na news, text, messages, letters, kung ano man yan, ang nakita ko natin dito. May mga, maaaring may makikipag-communicate sa'yo or ikaw ang makikipag-communicate. And then, sa ibang banda is yun nga, may mga documents ako nakikita sa'yo. There's a documents ka na asikasuhin siguro, no? May mga isusulat ka, may mga ira-write ka, may mga i-speech ka siguro sa iba sa inyo. Ganun nakikita ko. No? And then, sa nakikita ko dito, hindi ko lang alam kung good or bad yung news pero there's a news ako nakita sa iba. Sa iba sa inyo, ang sinasabi dito, yung mga stress in life at saka yung mga nawala is muling magbabalik. Ang nakikita ko sa iba. Yung mga hirap, sakit, at lungkot is maghihilom. Ang nakikita ko sa inyo. Babalik na yung sigla nyo, yung saya nyo. Yan. Magkakaroon ng recovery sa iba, no? Sa nakita ko dito. Sa iba din, nakikita ko dito na may mga pagkalito ako nakita sa inyo. Siguro may mga sitwasyon pa rin ako nakikita sa iba na unclear, no, mga undecisions in life, unclear na situation, maari pa yung mga, kung may problema kayo na pinagdadaanan, nakikita ko magtatapos na siya. Nakita ko dito. And then, may mga, syempre, handun pa rin minsan, nagkakaroon ka ng doubt nagkakaroon ka ng worry, pag-aalala sa nakita ko dito. Minsan may mga sitwasyon ako na nakikita na walang katiyakan ang mga decisions in life. Well, nakikita ko naman doon, in that part is magtatapos na yun. Kumbaga, magkakaroon ng mga clarity. Yung iba sa inyo magkakaroon ng clarity, mga decisions in life, ganyan. Kumbaga, yung pagkalito nyo, hindi na. Magkakaroon na kayo ng, mag-choose na kayo ng inyong path, no? Sa nakikita ko sa inyo. Kaya wala ka nang dapat din aalalahanin. Pero syempre, isipin mo pa rin kung tama yung gagawin mo. Diba? Para hindi ka mag-miss. Tingnan natin. Aries. Aries. Tandaan nyo kung hindi sa inyo to mag-fit, wag nyo na lang ipilit, kasi ang dami nyo po talagang energy sa mundong ito. Okay? Kaya hindi pwede, hindi ito lahat is mag-fit sa inyo. Okay, so nakikita ko sa inyo dito, yes, there's a new beginning, no? Live a faith. Pero na talaga kayong i-release sa sarili nyo. Talagang there's a clarity, magkakaroon na ng clarity talaga, no? Sa iba. Yan. Nagiging wiser ka na rin at nagiging strong, no? Sa nakikita ko dito kasi handun yung after a deep umwant or mga battle na sinuon mo na paghihirap actually, nakita ko naman na malalakpasan mo siya. Yes, there's a new beginning, there's a new horizon. Ako nakita sa inyo, baka iba sa inyo, there's a travel kasi may nakita ko dito ang departure sa iba. May mga lesson ako na nakikita na i-accept mo o you will accept some lesson na nangyari sa buhay mo. There's a journey, there's a new journey coming in sa iba sa inyo. Wow, congrats kung ano man ito. Bukang nakikita ko naman na it's a good news, no, sa iba.
kumbaga nandun na yung you want to follow your heart ang nakikita ko. I hope yung iba sa inyo is pare-pareho. Siguro yung iba sa inyo mas more na kayo magpo-focus sa sarili nyo or yung may mga gusto na kayong gawin sa sarili nyo na tinatakbo ng puso nyo, yung mga sa ibang ganun. Kasi nakita ko dito yung decision making. No? Oo, meron na. Nagpo-focus na kayo sa inyong sarili. And then, you want to achieve a happiness in life, sa nakita ko dito. There's a new beginning talaga. More on beginning ang nakita ko sa'yo. Andun yung in the past, sobrang mga stress, struggle. Nakita ko naman talaga na yung mga struggle in life, mga problema mo in life is magtatapos na. No, wag mo na tong dalhin sa patutunguhan mo kung saan ka man tutungo. Live of faith lang, makakaramdam ka rin ng freedom, kumbaga magkakaroon ng enlightenment sa'yo, no? Kumbaga, yes, handun yung lungkot, no? Handun yung pagod sa mga nangyari sa buhay mo, nakita ko dito, and then, you are moving on naman din. You are moving on, as in, naintindihan mo na, may mga sitwasyon ako, o may mga situation in life sa buhay mo na maiintindihan mo na siya. As in, maiintindihan mo na siya. Tingnan natin kung ano pa yung makikita ko dito. Basta kung ano man yung mga, hindi kasi lahat may mga hardship pa rin ako nakita sa'yo, pero don't give up, no? Don't give up lang kasi nakita, I have the 9 and the 10. Ibig sabihin, magtatapos lang talaga siya. No? Kumbaga, ang dami mong sinuong na deep one, pero naging matatag ka. Actually, ang daming responsibilidad ng iba, no? Pero naging matatag ka, and then nakikita ko yung ending nito. Parang you will start from a zero or you will start for a beginning talaga ng buhay mo kasi you are now moving on, no? Sa nakita ko dito, oh my God, talaga. Ano to, you are ready to go for something? Maybe you have a travel, sa iba dito. Siguro within a 6 days, 6 weeks, 6 months, maybe this June, baka may nag-travel or iba dito, March or iba dito by 3 days, 3 weeks, 3 months, something. May shipment Ako nakikita sa'yo, no? Alam mo, nakakakita ka na ng pag-asa. Alam mo na yung direction in life mo, no? Yung iba dito, alam nyo na yung directions in life. Pero you're still waiting for what? For achievement? What? Ano ba to? Parang may hinihintay pa iba. Ano yun to? May makikita daw, Alam, ibig sabihin, yung iba sa inyo, may makikilala kayo na ay may makikita. May makikita dito. May magkikita, may magsusorry. Iba dito, may bagong tao kayo makikilala. Iba dito, person nyo na to May paalis May naghihintay at may paalis. Tingnan natin. May getting together. Okay. May tao dito, hindi ko alam kung ikaw. May tao dito na super care sa'yo. Yan. Or maybe you are care ka dito sa tao na to. Kasi ang nakita ko dito, maaring ito is gusto mong i-meet or someone want to meet you. Ang nakita ko dito. May pagbasa, may togetherness, may bonding ako na nakikita sa iba. Sa iba naman dito, siguro mas more na kayo magpo-focus sa sarili nyo. Ganyan. Ang hindi ko alam, dalawa ba tao mo? Hindi. Teka lang Ay, balik ba? Para saan po? Si Ice, please. Trust your intuition, no? Sa nakita ko dito.
My God. Dalawang person. Sino pipiliin mo? Gusto mo mag-umpisa ng bagong simula eh. Para saan? Oh. Oh, okay. Alam mo, sa nakita ko sa iyo ito, may iniisip ko na iwan. Hindi ko alam kung relationship ito, or trabaho, or business. Maiiwan ka raw. May ile-let go ka, or may ililib behind ka. Ililibing behind mo. Yun ang nakikita ko. Kasi you want to start a new beginning in your life. Kasi siguro naisip mo na rin na napapagod ka na, nahihirapan ka na dito kasi every night mo siyang iniisip. Nandun nakikita ko na yung movement mo. Congrats ano kung ano man ito sa buhay mo, no? Kasi nakita ko yung movement mo. I hope talaga makapokus ka na dun sa gusto mong sundin mo yung nararamdaman mo. No? Or vice versa tayo, ha? Naghihintay na lang siguro sa inyo ng lakas ng loob yung iba, no? Pero nahandun na yung ano eh. Again, no, we have the full. Talaga handun kayo sa sitwasyon niyo na pinagkaaralan niyo yung bagay-bagay sa ngayon eh, no? Sa nakita ko. May mga pinag-aaralan kayo na i-let go. At may mga binubusisi kayo na kailangan nyo i-leave behind. No? Sa nakita ko sa'yo dito. Sa nakita ko dito, medyo handun yung pagod mo talaga. No? You need to heal muna siguro. Kailangan mo muna siguro na ano. Kasi nakita ko dito na parang nabu-burnout ka. Handun yung stagnant mo. No? Ang nakita ko dito. And nagkakaroon ka na ng anxiety. Yung iba dito may anxiety. Yes, there's an awakening ako nakita sa iba. There's an awakening na gusto nilang mag-revert. Kumbaga, may changes ako na nakita sa inyo. Nagkaroon na ng awakening, ano. Kaso, may mga bagay lang talaga na hindi nyo kayang i-accept sa nakita ko, sa iba. Pero iba dito, siguro, is need nyo i-accept yung dapat i-accept para magkaroon kayo ng new beginning sa buhay nyo. Okay, magulo yung isip nyo, no? Si iba dito magulo isip. As in, ano, natatakot. Natatakot kayo to move. Pero kung hindi kayo mag-move, walang mangyayari sa inyo. Diba? Huwag kayo mag-move. Hindi ko alam kung may nag-away dito o nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa nakita ko. There's a conflict ako na nakikita sa iba. Maaring may hindi pagkakaintindihan na malalapit sa puso, kapatid, karelasyon, kasamaan sa trabaho. Nagkakaroon ng competition actually sa iba. There's a competition. May mga nagtataas ng ego, nagdedepensahan, ganyan. May mga time na maaring nagkakaroon na naiirita ka, or there's a person here dito na naiinis sa'yo, ganyan. Yun, nagkakaroon ng mga disagreement, nagkakaroon talaga ng struggle, no, sa nakikita ko dito. Kaya minsan, nagiging patient ka lang sa sitwasyon mo, no, parang kinikimkim mo lang din siya sa sarili mo, every night iniisip mo siya at nakapokus ka doon. Nagwo-worry ka kasi may mga sitwasyon na magulo isip mo na nag-aalala ka. Siguro may gusto kang i-let go pero nag-aalala ka sa mangyayari. No, yun nakikita ko sa'yo. Kasi hindi mo alam yung tatahakin mo kung magiging okay. Yun ang nakikita ko sa iba, ha. Kaya nakikita ko yung takot, no, pag-aalala, pag-worry. Yan. Andun yung siguro nagkakaroon na ka ng insomnia, every night iniisip nyo yung mga situation in life, then baka nagkaka-nightmare na kayo, baka nagkakaroon na kayo ng migraine, ganyan. Ingat-ingat lang din, no, when it comes sa katawan nyo, no, baka yung pagod nyo rin, sobra-sobra na rin, because of the responsibilities, tapos nag-iisip pa kayo, no, sa nakita ko dito. Siguro this is a time to free yourself, to free your soul. Anak, sumasabay ka naman kay mami, anak eh. Tumate. Yun, i-free mo yung soul mo, no, dito.
Huwag mong isipin na matatalo ka. Kasi the more na you love what you are doing at saka yung magiging choices mo, the more na gusto mo yun, hindi mo dapat pagsisihan. No? Sa nakikita ko dito. Sa nakita ko sa'yo dito, yun, sabi dito, wag ka lang daw susuko. No? Kumbaga kasi sa ngayon, nakikita ko talaga dito, you are indecision and you have a fear, confusion, yung pag-worry mo, yung stress mo, maaring magkakaroon ng delay sa iba sa inyo, no? Because of the stress. Maaring may malalaman kayong katotohanan. Kasi nagkaroon na talaga ng awakening sa inyo. Ayaw mo lang makita. Ayaw mo lang imulat ang mga mata nyo. No? Now, overwhelmed kasi kayo sa mga information na meron kayo sa ngayon eh. No? Sa nakita ko dito. Kaya, yung iba dito hindi nag-iingat. Ingat kayo. May tao na hindi nag-iingat. May nakikita ko dito na tao na walang protections in life. Alam mo yun, yung parang fight lang ng fight. Halimbawa, when it comes to a temptation, ano ba to? Tawag dito. Halimbawa, sa SEX, di ba? Hindi siya nagpo-protect. May taong gano'n na hindi nagpo-protection. Ingat kayo, baka magkasakit kayo, kasi may nakikita ko tao dito na magkakasakit. Hindi ko alam kung lagnat or because of that protection, may magkakasakit po. Hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso mo may magkakasakit. No, kung alam mo sa sarili mo na may mali kang ginagawa or there's something wrong na about doon, eh, ingat ka, mag-protect ka, no, hanggat kinakailangan. Yun. Iba sa inyo, basta may magkakasakit. Hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso. Yan, kailangan daw dito ng clear mind. Huwag kang susuko, strong and clear mind ang nakakailangan dito. Decision making. This is a time to step up. No? Kumbaga, iba dito kasi nagkakaroon ng mental turmoil. Kailangan mong ma-overlay yung caution, yung mga ganyan, yung stress mo, ma-overcome mo yun. Nakita ko dito. This is a time to decide. Kasi indecision place ka kasi sa ngayon, no? Kailangan mo talagang, sumugal. Kailangan mong sumugal sa pagdating sa pag-ibig. Yan. Kailangan mo mag-take a risk, no? And then, yung iba dito, hindi ko alam kung bakit more on temptation ka, Aries. Kasi more on SEX ang meron ka sa ngayon. Hindi ko alam kung ikaw or vice versa ha, pero ang nakikita ko sa'yo dito, ang dami mong responsibilidad, ang dami mong struggle, problema, pero I don't know why, ba't ang pinoproblema mo is SEX? Or, gano'n. Yung iba sa inyo gano'n. Sabi ko sa'yo, mag-protection kayo. No? May makikita at may babalik. Andun yung excitement mo when it comes to SEX eh. Siguro hindi kayo lahat. I hope hindi kayo lahat. Pero yung nakikita ko dito, baka hindi nyo to energy, nakikita ko gano'n. No? Or andun na talaga yung excitement when it comes sa pakikipagrelasyon ng maramihan. Or hindi man siya marami, pero exciting ka na yun, yung either dalawa ang karelasyon mo o pabago-bago ang relationship mo, mga ganun. Andun yung excitement when it comes to a temptation, no? Sa nakita ko dito. There's a lash, sabay ganun. May makipagkita, dalawa person, dalawa nga ang person. There's a third party, sa iba. May makipag-usap, there's a union, no? May communication, yes. There's a communication talaga. May makipag-communicate sa'yo. Or ikaw ang makikipag-communicate dito. Ano to? May gusto kang desisyonan at gustong depress ka, ha? Ano to? Magkaiba ba kayo ng lahi ng mo? O nasa ibang bansa ka lang? O halimbawa, nasa ibang lugar, ganyan.
Nakita ko magkaibang lahi yung iba eh. Alam mo, hindi ko alam kung ikaw, Aries ito, or yung person na related sa'yo. Kasi ang nakikita ko sa kanya, siya yung tao na ayaw niya ang relationship na platted. Gusto niya palagi may excitement. Lalo-lalo na when it come to a night. Kaya ngayon, naroproblema yung iba sa inyo na dahil doon sa sitwasyon na yun. May mga naaalala ka, no? May mga naaalala ka na tao na malayo sa'yo sa nakita ko dito, or you miss this person because of the temptation. Maaaring gusto mong makapag-union dito, as in, ganun. Gusto mo na open communication dito sa tao na to, pabago-bago, okay. Hindi naman pabago-bago isip. Pero dito with Caps ito, pabago-bago isip. May pangaakit eh, no? May mga naaalala kang person in life. May communication eh. Ang nakikita ko sa iba. Siguro mas more give effort. Nagkakaroon naman ng awakening sa inyo, pero hindi ko alam bakit pa rin, palaisip. No, iniisip mo pa rin. Wala kang iba sa inyo, siguro andun yung wala yung clear path. Siguro make a decision making and strength and be honest to yourself, no? Nakikita ko dito, don't be trapped. Huwag kang magpa-stuck dito sa sitwasyon na to. Kailangan mo magkaroon ng positive destination sa clear path. Yan. Ang nakikita ko rin dito talaga, there's a communication. May makipag-communicate sa'yo or ikaw ang makikipag-communicate. Yung iba dito, siguro by this August or in the past 8 hours, 8 days or 8 weeks, may nakipag-communicate sa inyo or parating pa lang sa iba. Or this August, kanya may communication ako nakikita. Baka August 8, may nakipag-communicate sa iyo na isang person, ganyan, na malapit sa iyo, na hindi mo inasahan itong tao na to na makipag-communicate sa iyo, yung ganun. Or kung ano may nabanggit ko yun. Nagkakaroon ng negativity, nagkakaroon ka ng negative thought, nagkakaroon ka ng frustration in life, no? Andun yung victim mentality mo. Yun ang nakita ko. Ingat ka, no? Nakikita ko kasi dito, baka may magkasakit nga. Either may magpa-hospital, may ma-confine, or may ma-paralyze. Ingat ka rin. Tsaka, I hope huwag kang magpakulong sa hirap o sa sakit na nararamdaman mo. Huwag kang magpakulong doon. Siguro naman wala naman nakulong, ano? Kasi may nakita ko nakulong. Sana, I hope walang nakulong na malalapit sa puso mo, ganyan. Lakasan mo lang yung loob mo, as in, focus to your dreams, to yourself. Kung hindi mo man sa sarili mo na lang, no? Yan. Kailangan mong, may mga gusto ka kasing ma-achieve eh. Yung happiness, ang nakikita ko dito, gusto mo ma-achieve yung happiness. Gusto mo i-follow yung mga goals mo sa nakikita ko dito. Kaso, iba sa inyo, naghihintay pa kayo ng senyales, ang dami pa, parang makakaramdam ba kayo ng pagka-boring. Talagang stuck, as in, nagkakaroon ng dissatisfaction when it comes sa lahat ng mga decision in life. Siguro wag ka mag-focus dun, ano, i-release mo yung sarili mo, mas mag-give effort ka to release yourself dun sa nahihirapan ka na, no? Yun ba, may mga bad ka na sa sarili mo na hindi ginagawa, i-let go mo yun, ganyan. O may mga sitwasyon na hindi na naka-work out sa'yo, hindi nakakatulong, i-let go mo yun. Diba, wag kang magpakulong sa isang sitwasyon na ikaw rin ang nagsasuffer at ikaw rin ang naglagay sa sarili mo, no? Arigato naman sa God bless.